Isinusulong ng DPWH ang pagkakaroon ng localized flood control master plan sa kada LGU sa Metro Manila para matugunan ang problema sa pagbaha. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, imbis na hintayin pa ang Comprehensive National Master Plan at Drainage Master Plan, magsasagawa na sila ng konsultasyon sa kada LGU para matugunan agad ang problema sa pagbaha sa NCR. Isa po sa ginamit na halimbawa ni Dizon ang direktang konsultasyon sa Navotas LGU, kaya mabilis daw naayos ang pumping stations at ang mga dike sa lungsod. Sunod daw na gagawin ng ahensya ang pagtatayo ng retention basin sa Quezon City sa susunod na taon para matugunan naman ang pag-apaw ng San Juan River. Samantala, naniniwala po si Senator Raffy Tulfo na dapat marepaso na ang batas ukol sa pagmamay-ari ng mga baril. Kasunod po yan ng mga kaso ng pamamaril sa ilang eskwelahan sa bansa. Ayon sa senador, dapat magkaroon ng mas mahigpit na parusa sa ilalim po yan ng batas, kung saan dapat makasuhan ng may-ari ng armas kapag nagamit ito sa maling paraan. Kinausap na rin daw ni Tulfo si Deputy Secretary Sonny Angara para paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan kasunod ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Nakausap ko ngayon si Secretary Angara bago nung nangyari sa Leyte. Sabi ko dapat maging maigpit na yung pagbabantay sa mga eskwelahan, especially sa elementary. Maging sa high school, maglagay ng mga security guard, armed security guard para at saka mayroong mga metal detector para ma-ensure na lahat ng mga pumapasok na estudyante, maharang yung kanilang mga daladalang kung meron silang mga deadly weapon, kung ano pa man, at saka taasan yung mga bakod. Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Samantala, aminado po ang Pag-asa na kinakailangan ng i-upgrade ang kanilang mga gamit para mas eksakto at mabilis ang pag-forecast sa lagay ng panahon sa buong bansa. Ayon po sa Pag-asa Administrator na si Dr. Nathaniel Servando, may pinasinayaan na sila na bagong radar sa Iloilo ngayong taon. Nasa proseso na rin daw ng pagbili ng 6 pang radar para may upgrade ang mga lumang radar ng ahensya. Pero bukod dito, kinakailangan daw ng Pag-asa ng dagdag na weather stations, kaya kailangan nila ng dagdag na pondo para rito. We're trying to explore the potentials of artificial intelligence para ma-improve lalo ang forecast namin. Yan nga po ang tinig ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.